anato ang validity sa pulong sa Ginoo. Our study centers on Jesus Christ. So Christ Center ang atong pagtuon. We have coherence and unity in the Scripture. It's because we have one author, and that is Jesus Christ. Amen. Sa makausab atong daigon ang Ginoo nining takna nga sa diin nakikauban sad kami kaninyo nining atong episode Pulong sa Kinabuhi. Salamat mga higala, mga kaigsuonan nga kamo kanunay gayud nga nakikauban kanamo og adunay kalangkag kung sa Ilonggo pa no, adunay dako kaayong handom nga makadungog kamo sa pulong sa Dios. So sa gihapon amo kamong gidasig karong taknaa sa pag-invite sa inyong family members, sa inyong mga higala, o sa pag-share sa ato nga Facebook page, sa inyong cellphone, inyong silang dasigon, sa pag-like or follow, then sa pag-share usab sa ilahang mga higala. Sige hapon, live kita ng inyong makita, madungog sa Hope Channel Central Philippines Facebook page o sa ato nga YouTube. Og live sad kita kay kita gi-cross-posted sa matag Facebook pages sa mga conferences and missions sa pito gayod ka mga dapit in Hope Channel Western Visayas, in Hope Channel Bacolod, in Hope Channel Dumaguete, in Hope Channel Romblon, in Hope Channel Samar, in Hope Channel Tacloban, and also madungog kita sa mga FM stations sa Yuk FM Hilongos at Tacloban, Leyte, Leyte, and also sa Adventist World Radio, Hope Radio sa Toledo City, then sa Light FM sa Bulacau, Talisay, Cebu, and some other FM stations madungog kini ang atong broadcast, and also sa DYCM, no? Dili na to kalimtan nga kini live sad nga gina-broadcast sa DYCM mga higala. So kining takna we have a very interesting topic to be discussed. Mahitungod mga higala sa gitawag nga evil, ang kadautan, sin, and its consequences. Ang sala o ang iyahang sangputanan niini. So, amo kamong gidapit sa pagprepara sa inyohang balaang kasulatan, kay ato kining i-discuss ang gitawag nga evil, sin, and its consequences. Now, atong hangyoon si Pastor Narciso, kapaglaom Pastor Narciso sa pag-ablin ining ato nga programa pinaagi sa pag-ampo. Okay, muampo ta. O Dios nga may hugmaon, nakasakaitasan sa mga langit, karong taknaa, nagadangop kami kanimo, amo gihangyo ang imo presensya, pinaagi sa balang espiritu nga maoy magagiya kanamo. Tabangi kami tanan, karong mga taknaa nga amo masabtan ang amo pagatunan. Dagang salamat o Dios sa padayon nga pagsuporta sa mga kaigsunan, sa mga kahigalaan nga kini nga programa makatabang gayod sa matag usa kanamo nga kami makaila kanimo nga ikaw Dios nga amo dalangpan, amo sundon sa amo tibuok nga kinabuhi. Salamat kining programa Pulong sa Kinabuhi. Og amo gi tugyan ang tanan kanimo. Salamat nga ikaw magapamati sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat kapaglaom Pastor Narciso sa pag-ampo. Siguro before kita nga maghatag sa gamay nga pahinumdom sa ato nga gitun-an sa milabay nga semana, it's nice nga maghimo kita sa ato nga pagpanamyaw sa ato nga greeting. So atong hangyon si kapaglaom Pastor Sanchez sa pagpanamyaw. Ako ginatamyaw ang atong mga kaigsuonan dinhi sa Central Philippine Union Conference, gikan sa western part paadto sa eastern part nato, sa mga atong mga kaigsuonan nga gikan sa Samar. I hope nga kamo pod nag-tune in sa atong channel sa Leyte, dinhi sa Central Visayan Conference, sa Negros Island, Panay Island, and Romblon. Mao kini ang coverage sa entire Central Philippines
territory. I hope and I pray nga niining atong pagtuon mga kaigsuonan magadala kanato sa pag-ila sa Ginoo kung unsa siya. So ako ginadapit kamo tune in sa atong pagtuon pulong sa kinabuhi. Yeah, kapag laom, Pastor Narciso. Okay, daghang salamat Sir Bern, Pastor Von. Ako po ginatamyaw, ginaabi-abi ang atong mga kahigalaan nga nagapaminaw karon. So gi-mention na kagina ni Pastor Von ang kadaghanan sa atong mga viewers within the territory of Central Philippine Union Conference, pero gusto pod ko tamyaw no sa ato mga higala sa Antique no. Padayon gid kamo sa pagpamati no. Sulod sa duha ka bisis sa sangkasimana kay makatugro gid kanaton it mayad sa aton pagkinabuhi redya sa kalibutan samtang kita paabot sa Ginoo kag pinagi sa pagtuon sa pulong sa kinabuhi o sa pulong sa Ginoo maan kita sang aton mga obligasyon sa Ginoo. Kag sa tanan nga mga viewers karon, so dili na ako ma-mention ang inyong mga ngalan kung asa man mo karon. So welcome kamo pag-usab sa ato programa og nakinaot mi nga kamong tanan apil mi diri makabinibisyo gayod sa ato programa bahin sa pulong sa kinabuhi. Daghang salamat. Ato sa gi-recognize ang ato nga mga care groups minister or care groups nato sa nagkadaiyang mga conferences and missions nga nagaupod sa aton mga kaupdanan, mga kauturan nga mga Ilonggo kabay pa nga ini magamit this is a very unique recording kay ang ato nga territory sa CPUC culturally we are being challenged sa aton nga mga hinambalan, mga sinultihan, but we hope nga masabtan inyo kami maintindihan diri sa aton nga ginagamit nga mixed language sa aton nga online Bible study pulong sa kinabuhi. So sa sinigid nga takna mga higala malipayon kami nga padayon sa atong nga pagtuon sa sinigid nga takna mahitungod sa balaang kasulatan. As what we have mentioned a while ago, ang atong atun-an, evil, sin, and its consequences. But before si Pastor Kapaglaom Sanchez maghahatag sang overview sa sinigid nga very interesting nga pagatun-an naton, we will have a glimpse about what we have discussed sa last episode nga aton gitun-an about the origin of life. Ang ginhalinan gid balas ang aton nga kinabuhi, diin gid gikan ang aton nga kinabuhi. So it has been given an overview ni Kapaglaom Pastor Narciso about kung diin kita, it's actually the historical account of creation nga gin-mention naton ang Genesis chapter 1 and 2 nga is a cycle, it's a creation cycle week nga pagbuhat sa Ginoo, no? The day 1, day 2, day 3, 4, 5, and 6. And the 7 is actually the very exciting because ang Ginoo nagbuhat siya sa adlaw nga ipapahulay nga ang tao makapahulay niini aron nga kita makapakita sad sa atong pagkamatinumanon kaniya sa iyang balaod to recognize that He is our Creator. So karon nga takna mga higala, aton hangyoon sa Kapaglaom Pastor Bon Sanchez sa paghatag overview ni ining another very interesting discussion ni ining topic, evil, sin, and its consequences. Pastor Bon? Thank you, Kapaglaom Sir Bern. Nining taknaa ang atong pagatun-an, it's about evil, sin, and consequences. Kalaot, sala, o ang resulta ani sang paghimo sang sala nga sugod ani tungod sang kalaot nga nabuhat sa usa ka manununda kaniadto gikan sa langit. Una mga kaigsuonan, ang tambal sa sala mao ang kamatayon ni Kristo ngadto sa cross og
ang kaluwasan nag-abot kanato tungod kay naay usa ka savior o manluluwas kanato. Now, dinhi nga pagtuon nato mga kaigsuunan, dinhi nato masabtan kung ngano nga naay kaluwasan kag ngano nga dapat si Kristo mamatay ngadto sa cross. Og nakita nako nga ang kamatayon ni Kristo usa ka tambal para sa daot nga sala nga nag-abot sa katawhan, og kining atong pagtuon is an inquiry, pagpangusisa mga kaigsuunan kung ngano unsa ang hinungdan ngano nag-abot kanato ang sala. It's like asking the cause of the sickness nga naa sa aton in order to properly medicate. So, kanang medication ngano nga gi-medicate sa Ginoo pinaagi sa krus sa Kalbaryo ug masabtan nato kung unsa kalalom ani ang sala nga nag-abot kanato. Nauna sa tanan mga kaigsuunan, atong i-establish ang kung kinsa ang Ginoo. Naa siya'y mga attributes nga tawag nato kanang karakter niya o kinaiya niya nga makita nato sa balaan nga kasulatan. Una nga kinaiya sa Ginoo nga mao ning iyang giklaim. Mabasa nato sa Juan kapitulo o rather sa naunang Juan kapitulo 4 bersikulo 8. Nag-ingon diri, he who does not love does not know God because God is love. Ang una nga premise sa Ginoo nga gipakita niya that He is the God of love. Mauning claim niya, mauni ang tinatawag the ultimate foundation of God's sovereignty, of God's government, or God's throne. Nga ang iyang kinaiya mga kaigsuunan that He is the God of love. Second, another character sa Ginoo nga naa sa iya is a character of being righteous and upright. Og miingon diri sa Deuteronomy 32:4. Ingon, He is the rock. His work is perfect. For all His ways are justice. A God of truth and without injustice, righteous and upright. Og matarong siya, tawag ana righteous, og ang usaan ni He is the source of justice. Another text nga nagpamatuod sa iyang karakter mga kaigsuunan is Psalms 89:14. Og miingon, righteousness and justice are the foundation of your throne. Mercy and truth go before thy face. Kanindot nga paghulagway sa Ginoo nga ang kinaiya sa Ginoo ang karakter and the foundation of His throne is righteousness and justice. Muingon ka gani righteousness, it means tarong ang imong gibuhat. Og justice, mag-ingon ka justice, kanang alalangay ang imong gihimo. No? Og ang sunod ani, He is merciful, na ay kaluoy, og ang truth, ang kamatuuran, naa sa iya. So, kani nga claim na atanan sa Ginoo, ang iyang paggahom sa universo kaniadto even before and until now. And that's why because of this claim mga kaigsuunan, He is the one who governing, managhari sa tibuok universo because of His being powerful. He is a creator, but His traits nagpakita kung unsa siya kaayo para kanato that He is a righteous, merciful, just God. Apan mga kaigsuunan, ang istorya sa langit kung kanus-an nagsugod ang kalaot o ang evil. Naiusa kag tinuga nga ang pangalan niini mao si Lucifer. Ug mangutana kita, kinsa ani si Lucifer? Si Lucifer, ingon rin sa Ezekiel 28:14, nga mao siya ang tawag, you are the anointed cherub. Siya mao ang cherubim or kerubin
nga mao ang nag-cover nga giingon makita nato sa kanang Ark of Covenant nga naay diha na cover gitawag ana the covering cherub. Mao di ay na ang posisyon ni ining usa ka manununda nga gitawag pinaka mataas nga manununda ngadto sa langit nga ang maingon nato a pabor sa Ginoo naa sa iya tungod sa capacity og ability niining si Lucifer to do the command and to organize, and he has been given a wisdom that he exceeded his wisdom sobra pa sa uban nga mga manununda. Pero ngano man nga nag-abot ang sala niining kalibutan. Una mga kaigsunan, unsa man ang ginatawag transgression of the law of God. Unsa na ang tawag na transgression of the law of God? Niingon sa 1 John 3:4, whoever commits sin also commit lawlessness, and sin is lawlessness. Ang tawag lawlessness, pagkawalay kasuguan. Pasabot that we don't believe in the law of God. And that's why niining si Lucifer na ay nag-abot sa iyang dakong handom nga manging he will be like God, manging parehas sa Dios, manging pareha sa atong Dios Amahan. Og niining iyang kasing-kasing mga kaigsuonan mo tubo ang garbo nga ang himuon niya is to rebel against God. And that's why kini si Lucifer, he was considered at first. Miingon sa Ezekiel 28:15, you were perfect in all your ways from the day you were created till iniquity was found in you. Pasabot nga paghimo sa kay Lucifer, he was perfect. He is the highest angel in heaven. O ingon pa sa usa ka writer nga ang pinakaduol sa Dios nga gituga sa Ginoo mao si Lucifer nga amo ang manununda sa langit. Apan ang pangutana dinhi, paano si Lucifer nakahimo sa sala ngadto sa langit mga kaigsuonan? Og paano gihimo ni Lucifer that he lead the angels in heaven into sin and rebellion? Mabasa pud nato sa Isaiah 14:13-14. Miingon, for you have said in your heart, you will ascend into heaven, and I will exalt my throne above the stars of heaven, and or rather stars of God, and I will sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north, and I will ascend above the heights of the cloud, and I will be like the Most High. So, miingon diri sa ato gibasa mga kaigsuonan nga ang kasing-kasing ni Lucifer nagtubo ang garbo sa iyang kasing-kasing og nihandom siya mga kaigsuonan nga iyang maglingkod pod sa lingkuranan sa Ginoo o sa Dios. Pasabot nga he is dreaming to be God also, siguro even higher than God. Ang lisod ani mga kaigsuonan kay ang Dios sa iyang kaugalingon, he is powerful and he could do everything. Iyang mahimo tanan. Apan paano nga ang usa ka gintuga nga si Lucifer iyang mahimong dauton ang Ginoo nato nga mao ang manunuga sa tanan nga butang? So ano gihimo niya mga kaigsuonan? Ang iyang ginhimo, gidaot niya ngadto sa langit ang kinaiya sang Amahan. Iyang gibutang sa hunahuna sa mga manununda kung unsa kadautan ang Dios. Una, that they were isolated from the true freedom. Nga ingon ni Lucifer, nga kining Dios nato, naghimo ra siya sa drama-drama, nga ingon maayo siya, that He is a God of love,
that He is a God of, justice. He is a God of, shall I say, mercy. But then, sa tinuod ana, sa luyo ana is an agenda of domineering. It's an agenda of being authoritarian. It's an agenda of being a dictator. It's just a drama. O ingon niya, iyang gi-insinuate ang mga manununda, mga kaigsuunan, nga niining ginahimo sa Ginoo, it's just a guise. Nga guys nga maayos siya, no, sa iyang fasad, apan sa luyo ana na ay piniriso sila sa usa ka balaod, nga ang balaod niingon nga bisan sino nga mulapas sa balaod, mga kaigsuunan, mamatay. O ingon pa ni Lucifer, mauni nga ang mga manununda dili sila mugawas kay naay threat sa ilaha nga kung ila lapason kining balaod, naay threat sa ila nga sila patyon. And that's why kini mga kaigsuunan created a great confusion in heaven itself, that even the angels were confused. Ang mga manununda nagduha-duha kung tinuod ba kaha niining Dios nga ilang gintuo nga righteous and just and merciful and truthful. Mga kaigsuunan nag-ingon nga ang gubot sa langit nag-abot. O mabasa naton sa Revelation 12:9, so the great dragon, which is Satan himself, or Lucifer himself, was cast out, the serpent of old, called Devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast out to the earth, and his angels which were cast out with him also. Paingon sa akong nabasa, mga kaigsuunan dinhi, nga naay mga manununda kauban ni Lucifer, nga 1/3 of the angels in heaven. Iyang nalimbungan, mga kaigsuunan, tungod sa iyang pagkamaayo maglimbong sa hunahuna, and he created confusion among the minds of the angels. And that's why the angels naglapas sila, nagrebuild sila sa Ginoo, og tungod ana naggubot ang langit, og dili na sila madawat ngadto sa langit, mga kaigsuunan, gipagawas sa Ginoo sila gikan sa langit, og mao kini ang hinungdan nga naay tinatawag na mga fallen angels. And that's why sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan, mga kaigsuunan, this world was a perfect world, no? Mabasa nato sa Genesis 2:16-17, and the Lord God commanded that man, saying, out of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in that day you shall eat, you shall surely die. Paghimo kay Adan kay Eva, mga kaigsunan, naagi gihimo ang Ginoo nga restriction nga dili sila dapat mo cross sa boundary sa Ginoo. Apan kanang freedom nga gihatag, gilimbungan sila ang atong naunang ginikanan nga si Eva, ginlimbungan, mauna nga nagkaon siya sa bunga sa kahoy nga gibawal sa Ginoo, og nag-abot ang sala, og nag-abot ang kamatayon. So siguro Sir Bern, naa kay ikadugang dinhi kung unsa kaha ang mga resulta sa sala ni Adan og ni Eva ato nahibaw-an nga naa gibuhat si Eva nga ginlimbungan siya ni Lucifer ngadto sa pagpakaon katong prutas nga gibawal sa Ginoo, mo tawag naton the fruit of the knowledge of good and evil. Og unsa paano nato ma-connect kana nga paglapas ni Eva ngadto sa sala pod ni Lucifer kaniadto sa panahon nga wa pa natuga ang langit ug duta. Salamat kapaglaom, Pastor Bon, no? A very concise, very brief but very clear nga explanation
mahitungod magigsunan sa kadautan, ang sala, o ang sangputanan niini. It's actually, there is a connectivity no, sa atong nga study in a previous episode, Pastor Bon. Nga ang Ginoo nag-create sa tao o the purpose why God created the human beings, especially to Adam, kay gibutang sila as manager, steward sa Garden of Eden. But the connection there is the devil has fallen. Nahulog ang yawa gikan sa langit. Then directly diri sa duta nga si diin diri ang atong nga first parents nag-inhabit. Karon the question here sa imong introduction, Pastor Bon, God is a God of love. Diba? Yeah. Tinga ang may rebellion sa langit tinatabo. Kag nga ang resulta sang expulsion, gi-expelled si Lucifer kag dirigid sa duta ginhulog nga wala sa iban nga planeta nga dirigid sa duta. How? No? Actually, kung atong una-unaon no, kung una-una to sang kanang lalom nga paghuna-huna, Satan could choose any inhabitant throughout the universe. Pero ang kanang opportunity niining yuta una kini nga yuta bag-o pa. No? It's a new creation, Sir Bern. And kung ikaw ba, kung gusto nimong mag-ilad sa tao, mas sayon ilaron kanang bata pa kaysa mature na. Ang second nga point nga niining yuta ang giilad niya, una, the order of creation niining kalibutan, giingon nga si Adan og si Eva gituga sa imahen sa Ginoo. Og ang imahen sa Ginoo, which is Adam himself, it is an insult para sa Ginoo nga kanang imahen niya iya malimbungan. Pasabot nga walay tawo, even the angels in heaven, makasayop sila tungod kay unsa man. Kay bisag ang imahen sa Ginoo nga very special na daot na fall into sin, and it shows, nagpakita sa tibuok universo, nga therefore, even God Himself, in His own personal image nga gihimo niya sa kay Adan, dili nila matuman ang tinuod og ang balaod sa Ginoo. Pasabot nga, it became an insult to God when Adam fall into sin. Yeah, salamat Pastor Bon sa point nga imo gi-discuss. Ang pulong na diri nga aton nga gikuan mga kauturan is God is love. So mean to say, God is a God of freedom. Yeah. Oo. Ang Ginoo is gusto niya nga kita maga-functions with our own choice and decisions. So wala niya gin-coerce ang choice ni Adam kag ni Abe. That is the very reason why even balik ta dito sa langit before sa kay Adam kag kay Abe. So iya gin tagaan sing freedom si Lucifer nga mag-decide sa iya kaugalingon. Di ba? So now, siguro aton pa kuno si kapaglaom Pastor Narciso, kabahin sa kay Lucifer nga ang nag-abot sa punto nga si Lucifer nag-rebel against sa Ginoo kag ginhulog siya diri sa duta. Okay. Thank you so much no. Kapaglaom Sir Bern og sa explanation sa ato ni Pastor Von. Now, balikan nato ang kinaiya ni Lucifer, pero before ana, nakita sa Ginoo nga kining si Lucifer perfect ang pagtuga until nga nakita sa kinabuhi nga dili na maayo. Now, ang record dinhi nga mabasa nato sa Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 15 nga nag-ingon, "You were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you." So, nagpasabot niini from the very beginning, perfect, maayo ang pagtuga sa Ginoo kay Lucifer. Pero nakita sa iya ang sala og nahimo pang amahan sa kabakakan. Kay mabasa man nato sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44, nya kanindot
raba kapag laom Sir Bern, Pastor Von ang ngalan nga Lucifer. Kaya nga naman, no, ingon diri, Lucifer was an important angel in heaven. Lucifer is a Latin term that means carrier of light. Asa ka ana. And the original, it refers to a brightness as striking as that of Venus. From the splendor, he fell and become an agent of darkness. So mauni ang pinakamasubo nga kasaysayan sa kinabuhi ni Lucifer. No, perfect siya nga gintuga, ginhimo sa Ginoo. Unya naghimo man siya sa iyang mga pamaagi nga iya nga i-counterfeit pod ang kakayahan sa Ginoo. So mao ni ang resulta, imbis nga career sa kahayag, so nahimo na siya inoon karon nga become an agent of darkness. Sa aton pa, Pastor, hindi gali malain kung ngalanan mo ang imong mga bata nga Lucifer, no? Hindi. Career of light man. Career of light man. Career of But light. siguro, the point here is, ang ngalan nga Lucifer, a very noble name dito sa tubangan sa Ginoo. But what makes Lucifer, nahimo siya nga devil, nahimo siya nga Satan sa tubangan sa Ginoo? Okay. One of the reasons, no, ingon dinhi sa Isaiah 14:13 o 14, gi-exalt niya ang trono niya, no, above the stars of God. Unya unsa pa ingon niya, I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So gi-acknowledge naman niya nga parehas So, sa Ginoo. hindi gid gali maayo ni ang garbo, ang bugal sa tawo kung mag-claim na siya nga ako na gid na, no? Correct. Tungod sa akon. Correct. So, that is why mga kauturan is an emphasis nga aton gid ini matngunan, aton Yes. bantayan, ining ginatawag pride. Kung magsulod di gani sa aton, just what happened to Lucifer, amo ini ang cause of downfall ni Lucifer, ang Correct. pride. Correct. So, continue, Pastor. Okay, atong padayon nun, no? Unya, nag-disobey na siya. Rebellion na siya sa Ginoo. Ang giingon ni Pastor Von kangina, 1/3 pa sa mga anghel ang nadala. Oh. Now, so asa na karon? So gitagbong dinhi sa kalibutan. That is why, Pastor, may isa ka, just to share to you a story, may isa ka babae every Saturday, gapaatbang sa simbahan every Saturday. Pagsugod na sa Sabbath School service, dito siya, gapaatbang gapungko siya. Every Saturday, so namatikdan sa mga kauturan, nga may babae kada Sabado, gin palapitan siya. Ma'am, amon nga na, kuanan nga every Sabbath, ari ka gidiri bala, nagapungko ka. Pwede madayon ka sa simbahan, nga okay lang ko diri. Ari ka gid kada Sabado, kabalo ka ng hambal niya, gusto ko mamati sa inyong kanta. Okay. I miss your heavenly songs. Kaya ato gali nga babae, according to the story, nag-confess siya nga he was once in heaven. Okay. Kag he longs to listen heavenly songs. Sila niya, na-miss na kon ang mga kanta nga amo ginakanta sa langit. So it really connects that the 1/3 of the populations in heaven, the fallen angels nga nahulog diri sa duta, og ato nga babae, nagapakilala siya nga isa siya sa fallen angels. So kung sa to, yes, tama gina kapag laom Sir Berno. So balikan nato ha. Oh. Ano, ang away ng gubat, no? Tama ba gubat? Yeah. Gikan sa langit. Kay dili man makontento si Lucifer. So karon nadala ang 1/3 nga mga anghel, so gitagbong dinhi sa kalibutan. Nya ang target ani Pastor Von, kita karon sa presyente. Kita ang presyente. Siyempre, mao na ang target ni isang yawa nga kita iyapon nga pagtintalon. Tudloan ta kung unsaon nato paggamit kining ato time, ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Probably it does not want about it. So, pero kay pasalamat man ta, no? So makita nato karon ang tininuod nga direksyon sa ato pagtuon nga di ta mahulog sa kung mahimo sa tabang sa Ginoo, di ta mahulog sa kaning pagtudlo ni Satan. Actually, Pastor, naata karon sa dakong gubot. Okay. Tawag sa English nga the Great Controversy. Okay. Nga this involved the entire universe. Ang prinsipyo ani nga si Lucifer
gusto niyang pamatud-an ang iyang prinsipyo nga walay tawo nga makasunod sa balaod sa Ginoo. Okay? And that's why he went down to the earth proving that his principle is correct and God is wrong. Kung mahimo niya nga madaot ang tawo, nga dili makasunod ang tawo sa balaod sa Ginoo, gapasabot nga ang Ginoo di ay butbuton. Nga ang claim sa Ginoo nga kining balaod nako is righteous and perfect, then Lucifer would prove that God himself is wrong, and then the attention of the entire universe magtulok ngadto sa kay Lucifer nga maingon sila Lucifer was right and God is wrong, and that is the destruction of the throne of God. And that's why kita na appeal diha. Okay. Paglaong, Pastor Bon, kung siguro, I mean, ako, the way I look at it, looking into the eye of Lucifer's heart, hindi siya gusto manaog dis duta. Hindi siya gusto niya. Okay. Kay gusto niya dito siya sa langit. Sa langit. Correct. Gusto niya That dito is siya correct. Sa langit. Oo. But the government of God won't allow people whose mind and heart are totally against sa government sa Ginoo. Okay. So, that is why ang Ginoo, maayo kaayo, He created the earth and also created the human being. Diri gibutang si Lucifer to prove nga ang Ginoo is a God of love. Okay. Wala niya dahil directly ang ginpatay si Lucifer dito sa langit, but to prove nga He is a God of love. Kay kung iyaha ginhimo sini, he will be accused by the fallen angels and even by Eve nga ang iyang government is unfair. Okay. Okay? Now karon diri ang pinagi siguro ka sentro is diri na si Lucifer sa duta ginhulog sa Ginoo. Siyempre, sino ang iyang panghimungtan kung sa Cebuano pa sa iyang kaakig against sa Ginoo? Sino yung panghimungtan? Of course, di ba? Ang aton nga first parents, si Adan kay si Eva. Now, nga ang ginalaw sa Ginoo, kabalo naman gid ang Ginoo nga wala mahimo si Adan kay si Eva, in the course of encounter between Adam and Eve, of course aton gid term nga temptation, di ba? Temptation. At first aton nga first nga discussion nagtuga ang Ginoo sang kahoy. It is a tree of knowledge of good and evil. And specifically, naghambal ang Ginoo hindi ka mo makaon sa bunga sina. Kay kung makaon ka mo, ano ginhambal sa Ginoo? Mapatay ka mo. Actually, Sir Bern, ang government din sa yuta o sa langit, pareha. Okay. It's just the same. Kung unsa ang philosophy o unsa ang klase sa pagkasala sa mga manununda ngadto sa langit, mao man pod diri sa yuta. So, when Lucifer nag-ari diri sa yuta, ang prinsipyo na apply kung paano nakasala ang mga manununda ngadto is just the same. They were deceived by Lucifer. Ug makita nato ang mga prinsipyo ni Lucifer din makita nato sa kay Satan kung paano niya gi-deceive si Eva, no? Pero ang deception, of course, nahibawaan nato kung unsa ang pamaagi sa pag-deceive sa kay Eva. Pero mabasa nato sa Genesis chapter 3 verses 4 to 5 na ingon, "Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Nalang ko duha ka butang nga ibutang diri, Sir Bern. Una, giingon sa serpente dinhi kanang bitin nga gigamit ni Lucifer nga nag-ingon sa kay Eva nga nag-ingon, "You will not surely die." Gipakita niya nga nagbinutbot ang Ginoo kay nag-ingon ang Ginoo sa kay Adan ug Eva nga kung magkaon kamo ani dili kamo mamatay. Pero anong nahinabo mga kaigsuunan? Pagkaon ni Eva, giingnan niya kung kauno ninyo ani dili ko mamatay. So pagkakaon ni Eva ngadto, giingnan siya, "Oh, namatay ka o wala?" "Ay wala ko namatay." Pero dili pa di ay ka mamatay dayon, no? Gipasabot nga ang Ginoo nag-create ang Yawa or si Satanas nag-create sa confusion sa una-una sa babae nga ang Ginoo di ay naghimo sang pagbinutbot. Ikaduha, nag-ingon diri, "When you will eat this fruit, you will be like God."
it's the same principle nga sa iyaha. Kanang mag-dream ta nga manging pariyo ta sa Dios. Mao man pod ni ang sala ni Lucifer nga nag-dream siya pariyo sa Ginoo. Si Eva gitamnan niya mga kaigsuonan og kanang handom nga magpariyo pod siya sa Ginoo nga nakahibalo sang maayo og malain. That's why the sin in heaven nga nag-originate og ang sin dinhi sa yuta, we're just on the same caliber or the same ground ra sila. It's the same weight as sin. Kaya ang principle ni ining sala ni Lucifer o principle sa sala ni Eva o ni Adan are just the same. Okay, Pero sir. Pastor, tani, Sige, before si kapaglaom, Pastor Narciso, this is a very limantic nga observations ba sa aton nga mga kauturan. Di kung ang Ginoo kabalo man siya nga si Lucifer iya gid nga dumtan ang Ginoo kag of course si Adan kag si Eva or si Eva nga medyo daw nakita ni Lucifer nga hapos niya nga matintal. Amo gid ang iya nga ang iya nga sentro. Puti ang Ginoo na I mean the question here, wala bala kabalo ang Ginoo kung ano ang himuon ni Lucifer diri sa duta. Tapos ang Ginoo bala kay kung panalit kung nakahibalo ang Ginoo nga iya pagitugutan nga matintal si Eva kag si Adan sa kamot o sa temptations ni Lucifer. Ikaw ba, Pastor? Okay. Nako'y gusto balikan sa gi-mention kagina ni Sir Bernie. Why is it that God allows nga mahitabo ni? Wala na gimpungga ni Jesus to nga tani wala na lang yagin panaog diri sa kalibutan. Yeah. Kay mapiktuhan ang bugos nga kalibutan tungod sa iyang pagrebelde sa Ginoo. Mga kaigsunan, mga viewers nga nagapaminaw karon, so gipakita dinhi sa Ginoo nga iya nga gi-exercise ang tininuod nga paghigugma sa mga makasasala. Paras kang Lucifer gihigugma sa Ginoo si Lucifer. Ang problema kay Lucifer no sayawa kay di man siya magpatudlo, but our God nga atong ginaalagad karon consistent, no? Nadiya ang iya kaluoy, ang mercy, ang hustisya, unya ang iya dako nga paghigugma sa mga makasasala, ginahigugma niya ang tanang mga makasasala. Now, dinhi sa ato makapangunahuna ta in our present situation sa amtang kita magapadayon sa pagtuon kining ato ginatun-an, no, sa sulod sang 2 sa isa ka semana nga makita nato ang plano di ay sa Ginoo, no, gi-allow niya ang mga pagkabutangan nagakalatabo dinhi sa kalibutan resulta sang sala para mapamatud-an niya kung asa gyud ta, no, sa ato ginahimo o ginabuhat nga desisyon sa ato kinabuhi. Either mosunod ta sa Ginoo or mo rebelde ta. So ang katapusan ana, Pastor Von, maani gyapon nato ang resulta ana kung unsa man. Usa pagid Sir Bern, ang Ginoo gi-allow niya kay dili niya gusto i-kompromiso ang prinsipyo sa freedom of choice. Okay. Nga niining mga tawo or ang atong first parents, they have to exercise freedom, or else if God would control them nga pungga niya, then that would show that we have a controlling God rather than providing the freedom of choice para sa creation. Just like saying, kapag laang Pastor Bon nga, God is not created a robot. Yeah. We are not created as a robot. Yeah, that only post button can control you. But you are created with the freedom of choice. So, nindot kayo ang Ginoo, no? Nagpakita ang Ginoo dinhi sa totality kung kinsa ang iyang kinaiya. Pero kanang freedom of choice sa kapag laong Bern, risky kaayo. Kay kanang ang risk sa freedom of choice, mamatay man pod ang ang nag-violate ana. And that's why although it is a gift for us, gift sa Ginoo, ginrest sa Ginoo, pero kana nga gift nga gihatag niya, gipakita niya kung unsa kadako ang iyang gugma nga pakamatyan kita tanan ngadto sa cross sa Kalbaryo. Correct. Yes, salamat kayo mga higala. Very interesting and another very insightful nga study may tungod sa evil, sin, and its consequences sa atong mga panelists din sa atong mga theologian.
we are going to continue our study next episode, no? We will be going to discuss more about sin and its consequences. Nindot kayo nga study, but ang atong time apiki na gyud won't allow that we will continue sa ato nga pagdiscuss. Daghan pagyud kaayo nga mga butang, nga mga nindot kaayo, nga mga punto nga atong mapupo sa ato nga pagtuon nining taknaa, pero kay as what I have mentioned, dili na gyud motugot ang panahon mga igsoon nga atong i-continue. So next episode ato ning padayonon ang atong discussion sa kabahin sa evil, sin and its consequences. So atong tagaan og parting words ang ato nga mga pagkapaglaom ato mga panelists, atong hangyoon una si pagkapaglaom Pastor Narciso. Okay, daghang salamat kapaglaom Sir Bern. Okay, ako personally daghan gyud ko nakatunan sa atong gi-present karong taknaa kay ato karon na pamatud-an nga ang Ginoo adunay kuang gyud kanang masabtang ginato ang iya tinibuok nga plano sa mga makasasala sama nato. Although that gi-allow sa Ginoo ang lain-lain nga mga circumstansya sa ato kinabuhi, resulta sa sala nga nahimo sa ato una nga ginikanan and even Satan. But I believe ang Ginoo na ay consistent nga paghigugma sa matag usa kanato. Therefore, sa ato mga viewers karon, atong gyud padayonon sa pagpaminaw kini nga programa kay ako sure gyud nga makatabang kini sa ato espirituhanon nga panlakatan pag-ila sa tinuod nga kamaturan nga gitudlo gikan dinhi sa balang kasulatan. Daghang salamat. Kapaglaom Pastor Bon. Thank you, kapaglaom Sir Bern. Mga kaigsuunan, nindot kayong aton nakatunan karong taknaa, nahitungod sa gugma sa Ginoo, sa foundation sang iyang trono, ug kinsa siya, ug kinsa pod ang nagdaot sa government sa Ginoo, ug nagrebuilde, ug nagresulta pod sa rebellion sang una nato nga mga parents. Although kining kahimtang sang kalibutan maybe mapait nga eksperyensya nato, og moingon kita nga it's a hopeless case for everyone, but God Himself loved the world so much nga mabasa nato sa Juan 3:16 that He gave His only begotten Son. Kana siguro Sir Ben nga pagtuon nato, tan-on nato later on kung ano gyud kadako ang gugma sa Ginoo para kanato, og unsa ang pagsabot nato sa theology sa cross ngano nga gihatag gipanugutan sa Ginoo nga si Kristo mamatay para kita matubos gikan niining sala nga naglikop sa tibuok kalibutan ug usa-usa kanato. Okay. Salamat kapaglaom Pastor Bon sa imuha nga closing statement sa atong pagtuon nining takna, and we believe mga kaigsuonan nga napanalanginan kamo sa ato nga pagtuon og na hayagan kamo mahitungod niining evil, sin and its consequences. What I have mentioned ato ning padayunon sa next nato nga episode is a very interesting nga pagtuon, and we have covered karon sa atong pagtuon nga God is love, no? Timan nga ang Dios gugma, giallow sa Ginoo nga nagrebuilde ang yawa sa langit. That is why the record there is an evil in heaven, and Lucifer became an evil person tungod sa iyang handom sa iyang garbo nga gusto siya mahisama sa Ginoo. So, ato ning dugangan, as what I have mentioned, continue to join with us sa next episode busa nining takna. Akong hangyoon si Pastor Bon sa pag-close sa ato nga program nining takna. Mag-ambot ta o Ginoo, daghang salamat sa among nakatunan nining taknaa, sa pag-share namo sa mga ideya o mga kamatuoran gikan sa balaan nga kasulatan nahanungod sa origin of sin, evil, and the consequences of sin.
og hinaot pa Ginoo nga imong tabangan kami nga ang imong gugma nga imo gipakita kanamo kanang dako nga gugma nga ginpakita pinaagi sa kay Kristo mao gyud ang sentro sa among kasing-kasing ug tambal niini sang rebelyon nga gihimo sang imong mga kaanakan dinhi sa yuta og sa pagpaila kung unsa kadautan ang gihimo ni Lucifer ngadto sa langit. Tabangi kami Ginoo ug tabangi kami sa pagpili sa imo. Gihatagan nimo kami og isa ka pinakadako nga gasa nga mao ang freedom of choice. Niyan Ginoo, buligi kami nga pilion ikaw namo nga mao ang amon good Dios ug amon manluluwas. Salamat sa imong kaayo. I-bless kami sa ngalan ni Hesus. Amen. Salamat Pastor Bon sa pag-ampo. Mag-uban na sab kita mga higala sa sunod nga panahon niining atong mga pagtuon sa pulong sa kinabuhi.